Magandang araw sa ating lahat mga kapatid, and welcome to My Day with the Bible. Sa lahat po ng naabot ng ating simple, short, and practical Bible devotion, dalayan ko na patuloy po itong maging blessing sa inyo at patuloy itong gamitin ng Diyos para palakasin kayo spiritually and madagdagan ng inyong kaalaman. Sa araw pong ito, ating pag-aaral ay hango sa Matthew chapter 5 mula verse 14 hanggang verse 15. Sabi nga dito, that we are the light of the world. Tulad ng isang syudad na hindi po pwedeng ikubli o itago. So, nung pinagbubulay-bulayan ko mga kapatid itong passage na ito, ang tanong ko sa Panginoong Diyos, sabi ko, Lord, isa sa identity namin, kami ay asin ng sanglibutang ito. Ngayon, kami naman ay ilaw ng sanglibutang ito. Sabi ko, Lord, what's the practical message behind? Well, sa biyaya ng Diyos, naihayag din naman sa salita ng Diyos kung bakit tayo tinagurian na ilaw ng sanglibutan. Sapagat kung papansinin natin mga kapatid sa aral ng Bible, si Satan ang God of this world and he is the prince of darkness. Ayon din sa aral ni Apostle Paul, that in the last days perilous time shall come and men shall become lovers of themselves. Men shall become lovers of money. Men shall become lovers of pleasures. At ang lahat ng bagay nito ay talamak sa ating kapanahunan ngayon. Imulat natin ating mga mata, makita natin at tayo'y tunay na nalalambungan ng kadiliman ng kasalanan. Very practical message na lang mga kapatid. Practical na illustration. Paano tayo nalalambungan ng matinding kadiliman ng kasalanan? Manood na lang po kayo ng mga serye ng Isumbong Mo kay Sir Ravi Tulfo. Ang daming issues doon mga kapatid. Especially sexual or marital unfaithfulness sa mga partners. Kalungkot. Kasi ang pangako sa dambana ay for better and for worse, in sickness and in health, till death do us part. Pero anong nangyari? Maraming nagpo-fall into sexual immorality. What else? Paano natin nasabing tayo nalalambungan ng matinding kadiliman ng kasalanan ngayon? Manood kayo ng mga video contents. Ang mga nagtitrending ngayon. Yung mga content na punong-puno ng kahalayan, kalaswaan, kalandian, at kung ano-ano pa. Tignan nyo ngayon yung mga TikTokers dyan sa Pilipinas. Halos ilabas na ang buong bahagi ng katawan para lang makagain ng maraming viewers, followers, subscribers, at nang sa ganun kumita sila ng salapi. Marami ngayon mga kapatid na mga content creator, walang decency yung mga vlogs na kanilang ginagawa. Ang mahalaga sa kanila ngayon, hindi reputasyon, hindi integridad. Ang mahalaga sa kanila ngayon, kung paano kumita ng limpak-limpak na pera. And to the point, na kahit ilabas na nila ang bahagi ng kanilang katawan sa kanilang mga videos. Pero yung mga godly contents, all about God, all about the Bible, halos hindi pinapansin yan. It only shows talagang maraming tao nalalambungan ng kadiliman ng kasalanan ng kanilang puso at ng kanilang kaisipan. Pero alam nyo kung anong challenge sa atin mga kapatid? Let our light so shine. Let our life shine. Lalo na sa paggawa ng kabutihan. Ang purpose ng ilaw is to dispel darkness. Pawiin ang kadiliman. Alam mo saan ka man naruroon ngayon kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya. Magliwanag ka. Magningning ka. Wag mong kaya na maging isa kang pundidong ilaw o isang ilaw na hindi gumagana. Your purpose is to become a bright light in the dark, to expose the works of darkness, to expose the works of evil, to expose sin and wickedness wherever you are. Kaya wag kang matakot na i-rebuke itong mga maling gawain, itong mga kalaswaan, kalandian. Ating social media ngayon, talagang bombarded ng kalaswan at kalandian sa mga panahong ito. Yung mga pelikula, hindi nawawala yung kissing scene, mga pelikula, hindi nawawala ang sex scene, at napakarami pang iba mga kapatid. So the mere fact na maraming mga followers ngayon yung mga gumagawa ng mga ganitong content, katibayan lang yan, talagang nalalambungan tayo ng matinding kadiliman ng kasalanan sa mga panahong ito. So, I challenge yung mga kapatid, saan ka man naruroon bilang isang tunay na mananampalataya ng Panginoon sa Kristo. Shine brightly. Be a shining light like the sun. Huwag kang matakot na i-expose ang kadiliman sa paligid mo.
Huwag kang matakot na dalhin ang liwanag doon sa mga taong nalalambungan ng kadiliman ng kasalanan. Bring the light unto them. Nawa maging paalaala ito at challenge sa inyong lahat that we have a very important task to do. To shine brightly. To bring more people into the light of the world to Jesus Christ. Mga kapatid, salamat sa inyong panunood. Please continue to share our simple, short, and practical Bible devotion. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos at sa Kanya lamang ang kalwalhatian. See you again tomorrow.